Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan. Mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan at mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Welcome pala ulit sa ating episode na naman ng Spooky File. Hello mga PP, party people. Oh yeah. So ready na ba kayong mga duwag? Ready na ba kayo sa bago nating episode? Well, kung ready na at sana nakaihi na kayo and yun lang. Simulan na natin ang unang story for this episode. Hi, matagal na akong silent listener dito and naisipan ko mag-share na din. This happened way back 2013, I think. Sa Cabuyao, Laguna siya nangyari. When I was young, I was really close to my lola, my mother's aunt. Sa kanya ako lumaki and siya nag-alaga sa akin since birth. So we're really close and all. And my lolo, my mom's father, has a house sa Cabuyao. It's a village and type siya ng bahay na half lang yung second floor, so overlooking siya sa baba pag nasa taas ka. It's huge. Bumibisita kami doon madalas nung bata ako kasi binibisita namin si Papu. Ever since nakapunta ako sa bahay na yon, super creepy talaga ng vibes, lalo na sa gabi. Since village siya, so super tahimik talaga. May malalaking puno kasi sa harap ng bahay, kitang-kita mo paglabas mo ng bahay. Puno siya ng saging na ang lalaki pala. And super dilim na, mapapasilip ka na lang sa bintana accidentally, kikilabutan ka. Kasi parang may nakatingin sa'yo sa loob ng mga puno na yon. Plus the fact na yung structure ng bahay is medyo nakakatakot kasi. Pag marami kami bumibisita, sa sala kami natutulog since dalawa lang ang kwarto sa taas. Pag humiga ka sa sala, kitang-kita mo yung taas and yung mahabang hagdan na may malaking bintana sa gilid. And behind those windows is super laking bukid, tapos katabi ng bahay is manukan. The one summer, inaya ako ng lola ko na bumisita sa Laguna. Mag-isa lang si lolo lagi doon sa Laguna, so madalas talaga siya magpabisita. Magkapatid sila ni lolo and inaya niya ako together with my ate, her daughter, na pumunta kay lolo. Maaga kami nakarating nila lola sa Laguna and at first, it feels so good to be back. Kasi kahit creepy yung bahay, masarap tumira kasi may tindahan and tahimik. Noong mga unang araw okay naman. Yung pagstay namin, nagawa pa namin tumakas ni ate nung umalis sila lolo para mag-grocery. Then one night, magkakasama kami matulog nila lola and
yung ate ko sa isang kwarto sa taas. While si lolo is dun sa kabilang kwarto natutulog. Maliliit lang siya na pagkakwarto kaya sakto lang para sa aming tatlo. Dahil loka-loka yung ate ko, lagi niya ako tinatakot pag aakyat na kami para matulog. Never ako umakyat pag-isa, lagi ako sumasabay sa isa sa kanila kasi iba talaga pakiramdam ko, lalo na pagdating mo sa taas kasi may bilog na bintana siya. Since bata pa ako, di ko maabot, so di ko nakikita kung anong meron doon. Pero sabi nung ate ko malawak na bukid siya and ang daming kalabaw, baka and kambing. Yung itsura ng kwarto is maliit na square na may 2 bintana, isang dingding, 2 door na bintana. Doon nakatapat paan namin. Yung ate ko ayaw matulog sa katabi ng pintuan so pinipilit niya ako na doon ako matulog. Kahit ako ayoko kasi may siwang yung ilalim. Makikita mo yung dumadaan. Yung kwarto na yun yung unang kwarto na makikita mo pag akyat mo sa hagdan. Pag napapalingon ka sa siwang, kitang-kita mo yung hagdan and kung sino yung aakyat. So ayoko talaga kasi natatakot. Pero wala akong choice dahil ayaw ni ate so sabi ko, sige basta sa gitna natin si lola. Kasi ayoko siya katabi. Nakatulog kami ng peaceful that night or so I thought. Nagising ako kinaumagahan and wala na si lola na nasa baba na sila naghahain. Then after that breakfast, uuwi na kami. Pag-uwi namin sa Quezon City, may kinikwento yung lola ko sa mama ko na hindi ko inaasahan. Nung bata ako, sobrang haba ng buhok ko palagi. Lagpas lagi sa puwetan yung buhok ko and bagsak na bagsak. Kinuwento ng lola ko yung nangyari sa kanya nung naalimpungatan siya nung gabi. In the middle of the night daw, naalimpungatan siya and pagmulat ng mata niya, nakita niya daw na ako na nakatayo sa paanan namin, which is sa bintana. Nakatalikod daw ako and di ko daw siya pinapansin. Since madilim, hindi niya nakita ng maayos kung ano ang ginagawa ko. So tinawag niya ako. Sabi niya, "Uy, anong ginagawa mo, Gamina? Matulog ka na dito." Then suddenly, naramdaman niya daw akong gumalaw sa tabi niya. Paglingon niya sa akin, nagulat siya kasi nakita niya akong natutulog. Paglingon niya sa bintana, wala na yung batang nakatayo. Takot na takot daw siya that time kaya pala umuwi na kami agad after that night. After ko marinig yung kwento niya na yun na yung huling bisita ko sa bahay ni lolo ko. Yun lang. Thank you, Jason. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, mag-subscribe ka talaga, ha? Kasi napapansin ko kasi ba't nagtutunog foreigner talaga ako minsan, promise. Di ko alam kung bakit ganun. Anyway, napapansin ko kasi minsan na yung mga ibang nanonood sa atin dito sa Jason Spooky Files is hindi pa nakasubscribe.
No, mag-subscribe naman kayo please naman, no. Baka naman, no. Baka naman. Subscribe lang, oh. Support lang, oh. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Nagstay kami dito ng 2 nights. Ito na yata yung cheapest na nahanap ko kasi tutulugan lang naman namin. So pagkadating namin ng Friday morning, nothing unusual naman sa place. Malaki siya and comfortable naman yung mga kama kahit medyo luma na. Nagstay kami for 30 minutes then we went out para umpisahan na yung paggagala namin. Fast forward, we went home at 7 p.m. Pagod ang lahat. Javi had a few shots of whiskey para makatulog siya since feeling niya na mamahay siya. So 9:30 p.m. lights off na. I tried to sleep but I couldn't kahit na sobra napagod at masama na pakiramdam ko dahil siguro nabigla ang katawan ko sa magdamag na paggagala namin. Even mom can't sleep. 2 a.m. siguro kahit papano nakaidlip ako. 4 a.m. ginigising ako ni Javi nang hihingi ng isa pang pillow kahit na dalawa na yung pillow niya sa bed. Nagulat ako na medyo nainis kasi halos kakatulog ko lang. Ginigising niya ako but I felt something was off. Hindi niya ako basta-basta gigisingin ng dahil lang sa unan. Pero di ko muna siya tinanong. I went back to sleep kasi magdamag ulit kami gagala sa umaga. The next day, 6 a.m., I woke up and saw Javi and mom already awake. Ayun, di na daw sila nakatulog. That's the time na tinanong ko si Javi kung bakit niya ako ginigising cause I doubt na dahil lang sa pillow yun. Sabi niya saktong 3 a.m. siya nagising as in bigla na lang siya nagising nang walang dahilan. Kahit nalasing siya which is very unusual. Paglasing kasi to, diretso tulog doesn't matter kung nasa ang bahay pa siya. But this time it's different. Feeling niya daw may nakatitig sa kanya the whole time. Nagising siya kaya ginigising niya na ako ng madaling araw. Namasyal tuloy kaming pare-parehong puyat except for my daughter na naka 10 hours of sleep. Sana all. Sulat niya yan hindi ko dinagdag yan Fast forward, gabi na ulit ng second night namin sa Belshang. We arrived at 7 p.m. and had our dinner. Uminom ulit ng whiskey si Javi this time, mas marami na para talaga makatulog siya. We decided to visit the night market at 9 p.m. pero hindi na sumama sila mama, naiwan sila sa apartment ni daughter at matutulog na daw sila since puyat siya at sobrang pagod. While we're away, patulog na si mama when she heard the faucet na konting-konting bumubukas at may tubig na lumalabas. Bale tabi lang kasi ng bed niya yung CR. Wall lang yung nakaharang so rinig na rinig. Fast forward ulit. Nakauwi na kami from night market at sobrang pagod. Bagsak talaga katawan namin ni Tina. Alam mo yung pakiramdam na papunta ka na sa deep sleep? Ganun yung pakiramdam ko when I heard footstep using my sandals. Yung sandals ko kasi may half-inch na takong siya tas maingay kapag nilalakad sa tiles. Sa isip-isip ko, not today bitch. Masyado akong pagod para pansinin ka. Tas ayun, umaga na ako nagising. Ang kaso, si Javi,
Nagising na naman ng 3 a.m. kasi bumulong daw sa kanya na boses babae. Akala niya si mama kaya sinilip niya sa kabilang bed pero tulog si mama. Tulog kaming lahat, siya lang gising. Gusto na daw niya ako gisingin ulit kaso ang lakas ng hilik ko. Ang ending hindi na naman siya pinatulog kasi parang may nakatitig na naman sa kanya. Baka type siya. Nag-try siya na mag-pray pero parang hindi daw niya alam sasabihin niya. Sabi ko, overnight naman tayo nagpipray, bakit di niya alam sasabihin? Parang may something daw na gumugulo sa utak niya, preventing him to pray. Come morning Sunday, nag-check out na kami and we talk about our experiences habang nasa biyahe kami. Nagulat ako kasi bigla na lang nagsuka si mama. Sumama pakiramdam niya. Fast forward, Monday na. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Nagsusuka na din ako. Para nang lalagnatin, tas lamig na lamig ako na ewan. Sabi ko napagod lang siguro ko sa biyahe. I called mom, ganon pa din siya, nag-LBM na. Nasusuka, masama pa din pakiramdam niya, hindi siya makapasok sa work. Tuesday, si Habi naman nilagnat. Bigla and sobrang lamig ng pakiramdam niya, kahit tirik yung araw, nilalamig siya. Kinamusta ko din si mama, sabi niya okay na daw siya physically pero sobrang bigat ang pakiramdam niya. I think emotionally she can't explain eh. Parang feeling niya daw nandun pa din siya sa apartment sa Baguio na pinag-stayan namin. I don't usually believe in faith healers but this time na-convince ako. They use the word tawas sa pagpapagaling in case na may naistorbo kang spirits or entity. So yung result, nakatama daw kami ng babae doon sa apartment. After nung nagtawas na ginawa nila, gumaling na kami. I'm not sure if it was a coincidence pero nakaka-amaze. Sa mga aakyat ng Baguio dyan, kung gusto nyo ng extra challenge, mag-check-in kayo sa BL Room 7. Kaya pala sobrang mura dito, 400 per head. Night by the way. Bukan bisa bisa. Okay, hindi man galing makato. Ano yan, dahil mo sa atin pinag-isa mo sa ano? Alam mo, hindi ko alam pero parang ang pangit kasi kung isasabihin natin yung name ng pinag-stayan nyo kasi parang ano kasi siya eh, even though na meron kang na-experience na kakaiba or something, parang lalabas kasi na sinisiraan natin yung ano, diba? So yan mo na, at least naka-experience ka, diba? Well, anyway, let's jump into our next story for this episode.
Hello Spooky File, sana mabasa mo itong story ng father ko at sana magustuhan nyo din po. So ito na nga mga ka-spooky, spooky. Kwento sa akin ni father ko to, simulan na natin. Sige po. Mga around 1980s na po ito nangyari. Bata pa daw si Papa, ayaw siya palabasin sa bahay nila para makipaglaro sa mga kapitbahay nila. By the way po, only boy lang po kasi si Papa. 4 po silang magkakapatid at bunso siya, kaya ganon ang trato sa kanya. Overprotective sila lolo, lalo na sa lola sa kanya, kaya kahit anong klaseng laruan, binibigay na lang daw noon ni Papa or kay Papa para maging masaya siya at hindi maboring sa bahay nila. One time, si Papa naglalaro daw sa sala nila umaga hanggang gabi. Kumbaga, nagpapahinga lang siya pagkakain or matutulog, ganun. Sarap ng buhay pagbata, no? Then mga around 9 PM daw ng gabing yun, matutulog na daw si Papa sa kwarto niya. May sarili na kasi siyang room nun. Yaman, no? So ito na nga, matutulog na daw siya nun. Hindi siya makatulog dahil sa ingay ng aso sa likod ng bahay nila. Alulong daw ito ng alulong doon. Kumbaga yung mga aso nakatingin lang sa mismong gate nila sa likod. Then pagsilip daw ni Papa ng bintana, shoota besh, may parang pugot na ulo na nakatayo doon. Yung mismong ulo niya parang hawak-hawak niya at ang malala, tumitingin daw kay Papa yung parang pugot na ulo. Yung suot daw ng paring yun yung suot na parang sinaunang panahon na kulay brown na may tali sa bewang nila, ganon. Pagkakita daw ni Papa nun napatakbo siya sa kwarto nila lola at iyak ng iyak siya at kinikwento niya ang nakita niya doon. At doon na siya natulog kinabrihan kila lola at lola nun. Kinabukasan, pinadasal nila lolo at lola yung mismong gate kung saan nakita ni Papa mismo yung parang pugot ang ulo. Sana magustuhan niyo po ang kwento ng aking ama. Madami pa po akong naranasan mismo na kababalaghan. Isishare ko po yun, abang na lang po kayo. Pretty Chinita ng Tarlac. Let's jump into our next story for this episode. Hi Jazz Zona, kamusta kayo? Hope you're doing well. Last year ko lang na-discover itong channel mo. And as of now, nakikinig pa din ako sa ganda ng mga stories na ipopost mo. So yun na nga. Naisip kong mag-share na rin sa story about my experience. At sana pala ring mabasa mo ito. Medyo mahaba kaya sana pagtiyagaan niyong basahin. Pasensya na din kung maguguluhan kayo sa kwento. I tried my best na makwento ito ng maayos. Read well. Okay po. Kwento ito ng karanasan ng tita ko sa inuupang bahay namin at ng kapatid ni Papa. Isa lang ang tita R ko sa kanilang magkakapatid na nakakakita ng mga bagay na di nakikita ng normal na tao o tinatawag nilang sixth sense or third eye. Nakarating kami sa syudad ng North Caloocan. Kadalasan sa mga bahay dito ay squatter, dikit-dikit, looban at masikip ang daan.
4 years old ako nang lumipat kami sa paupahang bahay sa squatter area. Umupa lang kami ng pamilya ko dito at dahil may pamilya na din sila Tita V, kaya't napag-isipan nilang umupa na lang din sa katabing bakanting kwarto namin. Nasa second floor yung bahay na inuupuhan namin. Yung tapat ng pinto namin ay hagdan pababa. Sa kaliwa naman ng pinto namin nakatira yung tita ko. Nung mga unang taon namin na nanirahan dito ay maayos naman at dahil bata pa lang ako noon kaya medyo di ko maalala yung iba. Dahil kamag-anak lang din naman namin ang nakatira sa kabila kaya labas-pasok lang kami dito. Sa loob ng kwarto nila Tita V. Siya yung kapatid ni Papa na nangupahan, initial na lang nilagay ko. May malaking bintana, walang pinto. Kurtino lang yung pinangharang nila. Si Tita R naman, yung tita ko na may third eye, magkasama sila ni Tita R, dalaga pa si Tita R dito, sa isang kwarto. Pumunta ng tindahan si Tita R para magpa-load kaya sumilip kami sa bintana ng kapatid ko. Habang hinihintay namin si Tita R na makapagpa-load, nagtataka ako kung bakit parang wala sa sarili at tingin ng tingin si Tita R sa langit. Pag-akyat niya tsaka ako tinanong kung anong tinitignan niya sa taas. Sabi ko, Tita, ano yung tinitignan mo sa taas? Sabi ni Tita R, may lumilipad. Langgam. Sabi niya nang nakakatakot. Nagkatinginan kami ng kapatid ko at nagtataka kung dahil wala naman langgam na lumilipad. Kaya lumapit kami kay mama para tanungin kung may langgam bang lumilipad. Uy, meron na. Alam mo yung pulang langgam na parang queen yung datingan niya. Ewan ko, yung parang meron kasi kaya ganon yung langgam na may pakpak. Yon, ganon. Kulay pula. Well, anyway. Ang sabi naman ni mama ay ang langgam na tinutukoy ni tita ay ibon. Ito daw ay tawag ng mga Bisaya sa ibon. Nang nalinawan kami, bumalik kami kung nasaan si Tita R. Nagtataka kami kung bakit wala si tita sa kwarto nila. Pagtingin namin sa baba, nandun siya at nakatingin na naman sa taas. Nagulat kami nang pumanhik si Tita R sa taas namin ng mabilis. Makalabog at takot na takot, maya-maya ay bumaba. Tumingin sa taas sabay iyak karipas ng takbo paakyat at pababa ulit para tignan na naman. Paulit-ulit niya tong ginagawa. Ilang minuto ang nagdaan, huminahon sandali si tita sa upuan sa kwarto. Agad namin siyang tinanong kung anong nangyayari sa kanya. Aniya ay may taong ibon daw na malaking pakpak at hati ang katawan na palipad-libad sa taas ng bubong namin. Dito na nagsimula umakyat ang takot sa aking katawan nang malaman ko ang buong ibig sabihin niya na langgam na sinabi niya kanina, manananggal. Makalipas ang ilang minuto, kumaripas na naman si tita ng takbo sa hagdan. Akyat baba na naman ito sa hagdan. Hindi namin maawat si tita dahil mga bata pa ako noon at payat. Buntis na naman si mama noon sa pangatlo. Kaya hindi din to maawat kay tita. Tagaktak ang pawis
Nanlalamig at takot na takot pa din si tita. Patuloy pa rin ito ng pagpanhik panaog sa hagdan na para bang may humahabol dito. Nagsimula na ding matakot si mama sa nangyayari kay tita. Halos isang oras siyang nasa ganoong sitwasyon ay di pa din ako humihinahon. Nang huminto na si tita ay tumahimik na din ang bahay. Nagpapahinga na si tita noon sa pintuan. Nakaharap sa pintuan sa may bintana kung saan nakaupo si mama at yung kapatid ko. Bali nakasandal sila sa bintana. Nang bigla na lang nagsisigaw si Tita R kay mama. Sabi ni Tita R, "Te, nasa likod mo yung langgam." Dali-daling kumaripas ng takbo si mama at yung kapatid ko. Malalakas na sigaw na ang pinapakawalan ng takot na takot kong tita. Nagsimula na naman itong mag-akyat baba sa hagdan. Nabulabog na din ang mga kapitbahay namin sa lakas ng mga sigaw nito. Nagtatanong kung ano bang nangyayari kay tita. Hanggang sa nun makauwi na si Tita V galing trabaho sa Divisoria. Puno ng pagtataka ang mukha ni Tita V nang makitang nagkukumpulan ang mga tao sa harap ng bahay namin. Dahil nga bata, agad kami nagsumbong kung ano nangyari sa Tita R namin. Biglang takot ang nanaig sa mukha ni Tita V sa oras na yon. Halos paiyak na din siya noon. Si Tita R naman ay humahagulgol na habang nag-aakyat baba dito sa hagdan. Hindi alam ni mama ang gagawin kaya tinatawag niya si Lola at Lolo. Nakatira sa Pampanga. At sinabi ang nangyari. Sabi ni Lola ay pahiran daw ng dinurog na bawang ang buong katawan ni Tita R at maglagay ng asin sa bintana. Agad namang ginawa ni mama ang utos na sinambit ni Lola. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang huminahon si Tita R. Nang siguradong tumigil na talaga si Tita R, agad siyang tinanong ni Tita V at mama kung ano ba talaga nakikita niya. Halos madinig ko ang puso ko sa lakas ng tibok nito na marinig ko ang sinasabi ni Tita R. Manananggal, bata na may hawak na bola, 4 na babae at 3 lalaki, puro duguan ang mga ito na nakaupo sa bubong ng kapitbahay. Dahil nasa second floor kami, medyo mababa yung bubong ng kapitbahay namin. Hating gabi na nang matapos ang kababalaghang nangyari kanina. Hindi pa din ako makamove on, takot pa din ang nananaig sa akin. Nagpapahinga na ang lahat. Napagpasya nilang sa bahay na muna namin kaming lahat matutulog. Dahil nga wala pang pinto ang bintana sa kabilang bahay. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa din ako sa tuwing naaalala ko. Habang kinikwento ko ito, natatakot pa din ako. May mga iba pa akong ikikwento na karanasan din ng tita ko pero tsaka na kapag nabasa mo ito. Salamat from Kat. Let's jump into our next story for this episode. Hi po, ako pala ay silent listener at itago niyo na lang po ako sa pangalang AJ. Share ko lang po ang experience ko, isa po tong true story. Isa po akong housemaid o housekeeper sa bahay ng amo ko. Kasama ko nagtatrabaho ang mama ko.
Apat kami nagtatrabaho sa bahay, 2 babysitter at kami ng mama ko na housekeepers. 4 po ang aming amo sa bahay, ang mag-asawa tsaka 2 bata. Madalas kasi wala sa bahay ang amo namin. Tapos ang 2 bata maaga natutulog kasama ng yaya nila. Kaya kami ng mama ko ang naiiwan lagi sa baba. Yung mama ko mahilig tumambay lagi sa hagdan kasi tiktokeris siya. One time nagti-tiktok mama ko. Wow. Sana all. Habang nagvi-video siya bago niya i-post, papanoorin muna niya bago niya i-post. Mapapansin namin na may ibang mukha talaga sa likod niya. Malabo lang pero hugis mukha talaga. Tapos sabi ko sa mama ko i-delete muna. O i-delete mo na lang. Gawa ka na lang ng bago. Gabi kasi yon kaya mahirap na mag-video. Lalo na ang bahay ng amo. Tabi ng sementeryo. Pumunta ka lang sa likod, matatanaw mo na. Tapos yung isang gabi naman, papasok na ako sa loob ng dirty kitchen kasi ako noon nakatambay. Papasok na ako sa loob kasi maliligo na ako. Pagpasok ko na sa loob, nagulat mama ko nung nakita niya ako papasok. Sabi niya, "Akala ko nasa taas ka na." Sabi ko, "Hindi pa ako umakyat ma." Sabi niya, "Nagpaalam ka kasi sabi mo maliligo ka na kaya nakita pa nga kita umakyat." Sabi ko, "Ha? Ngayon pa lang ako papasok ma. Ngayon pa lang ako magpapaalam sa'yo na maliligo ako." Sabi niya, "Nakita nga kita ngayon lang umakyat ka kaya nagulat ako na nandyan ka." Tapos ending hindi na muna ako umakyat para maligo. Sana baka kasi doppelganger ko pala yon. Anyway, kailangan kasi talaga namin magpaalam sa isa't isa ng mama ko. Kung ano gagawin para just in case na dumating ang amo namin tapos hindi kami nakita. Tapos tinanong may masasagot ang isa sa amin. Eto pa guys, lagi ko tinatawagan asawa ko, lagi mag-video call pag walang work. Tapos may time na magtatanong siya, sabi niya, "Sino kasama mo?" Sabi ko, "Wala ko lang dito, bakit?" Sabi niya, "May ibang boses kasi, malaking boses niya. May kasama ba kayong lalaki na katrabaho nyo?" Sabi ko, "Wala, babae kami lahat at isa lang lalaki dito, yung amo namin pero wala siya dito ngayon." Kaya yun, ending video call ended. Palagi ganyan, may sumisingit. Meron kasi dito sa bahay ng amo ko na alaga ang tawag ng karamihan. Lalaki, malaking tao pero pag mapapansin siya, hugis tao siya, anino lang. Minsan mamamalik mata ka na lang na mabilis siyang dadaan. Mahilig din ako mag video recording sa asawa ko lalo na pag hindi ako makapag-type kasi marami akong trabaho. Mapapakinggan mo talaga na may ibang boses. Malaking boses talaga siya pero di mo maintindihan kasi iba yung lengguwahe niya. Minsan pa nga bata sumisingit sa video call. Eto pa, yung katrabaho ko naman, kakain muna siya kasi yung alaga niya tulog na. So kailangan ng kasama nung alaga niya. Hindi ako muna nagbantay. Nagulat ako, may bigla atang naligo. Narinig ko kasi bumukas yung shower.
Maririnig mo talaga yung patak ng tubig sa CR. Sakto pa sarado yung pinto ng CR. Matagal din bago namatay. Hinihintay ko pa, baka bumukas ulit. Bubuksan ko sana para tignan kaso wag na lang. Ayun, umakyat na ang kasama ko, nakatrabaho ko. Bumubukas yung shower mo, parang may tao ata. Sabi niya, ganyan talaga yan, lalo na pag gabi. Pero namamatay din naman, di ko na lang pinapansin. Siya lang din kasi natutulog sa kwarto tsaka alaga niya. Pag day off ng mga yaya, ako nag-aalaga sa mga bata. Dahil hindi naman lahat matututukan ng magulang nila dahil nagtatrabaho din sila. Madami pa akong kwento. Yung mga anak ng amo ko, 3 to 1 years old pa lang kasi sila. Minsan tatakbo na lang bigla sa kabilang kwarto kasi sabi nung isang bata, baby. Parang nakakakita ata ng baby daw tapos nung tinitignan niya wala naman. Kaya sabi niya, "Huh? Where's baby?" Tinignan pa sa ilalim ng kama, wala din kahit bata. Nakakita din sila pero kami na nakakaintindi sa mga ganun. Alam namin na may ibang nakikita sila. Pero minsan may takot din. Sabi ng 1 year, beng beng mumu. Ayaw nila na naka-open mga door kahit sa CR. Basta kahit anong pinto ayaw nila na naka-open kaya yung mga hindi namin nakikita lagi sinasara ang mga pinto. Magugulat ka na lang pag sa pagsara. Minsan nga sa CR din may biglang nag-flash kahit wala namang tao. Pero di namin pinapansin. Siguro dahil nasanay na kami, araw-araw kasi may laging nagpaparamdam. Siguro nga dahil nasa tabi kami ng sementeryo. Lalo na nung first day ko pa ata nun, natulog. May humihila sa buhok ko, mga 3 AM na ata yun. Tapos sa kama may nanunulak kasi nararamdaman mo sa likod na parang may pumipilipit. Kumawala sa ilalim ng foam, yung tinutulok ka pataas. Tapos ginigising ko mama ko, sabi ko may sa bunot sa akin. Alam mo, sabi ng mama ko, matulog ka na, huwag mo na lang pansinin. Yung feeling na wala kang magawa kundi pumikit na lang. Eto pa, habang naliligo ako, may kumakatok. Isip ko baka kasamahan ko. Madalas kasi pag natatay talaga, kakatok sila para hugasan. Kaya sabi ko sandali, may sabon kasi ako noon kaya nagbanlaw muna ako pero kumatok pa din Nung nakapagtawel ako, pagbukas ko, wala namang tao. Pansin nyo nahirapan ako magbasa. Medyo magulo siya pero I will try my best. Siyempre nagtataka ako kaya sinara ko ulit. Tapos tinapos ang pagligo pero may halo pa ding takot kaya napakahapdi sa mata ng sabon. Hindi talaga ako pumipikit baka kasi pag dilat ko may biglang sumulpot sa harap ko.
Pagbaba ko, tinanong ko sila kung kumatok sila. Sabi, hindi naman. Wala pang umaakyat, sabi nila. May kanya-kanya kaming experience ng kasamahan ko. Mahirap tumira sa bahay na ganito. At malapit sa sementeryo. Iba't ibang kaluluwa yung makakasama mo. Kaso sanayan lang talaga. Pag matagal ka na, wala ka ng pake. At kahit na nasa harap mo na sila, nakikita ng dalawang mata mo, sabi ng mama ko, matakot ka na sa buhay, huwag lang sa patay. Pero salamat at napakabait ng amo namin kahit nakakatakot sa bahay. Masyado na po ba mahaba? Marami pa akong kwento pero siguro hanggang dito na muna sana. Maintindihan nyo yung kwento ko. First time ko lang din kasi mag-confess. Thank you so much from AJ. Medyo magulo yung story pero naintindihan kita kasi syempre iba talaga pag talagang true experience talaga kasi talagang ano mo talaga i-compose mo yung kwento na lahat talaga ng nangyari sa'yo. Kaya naintindihan ko. Hindi naman, medyo magulo lang kasi walang kama tsaka period. Pero na-enjoy ko naman yung pagbabasa. And ang ganda ng story mo, nakakatakot siya. So ikaw, mag-subscribe ko naman sa akin. Uy! Naglalagkit na ako dito. Tiis-tiis ako para mabasa ko sa ito. Tapos hindi ka mag-subscribe sa akin. Well, anyway, let's jump into our next story. Pero bago yan, kung meron kang creepy and spooky stories, send mo sa aking page, Jazzone page. Search mo lang yan sa Facebook, makikita mo na yung page ko, Jazzone page. Message mo lang ako, hindi naman ako suplado. I-message mo lang ako doon at ilagay mo yung story mo, also yung name mo, and optional lang, sabi ko sa inyo, optional lang kung maglalagay ka ng video or litrato supporting to your story. Okay? Hindi po sa pilitan yan at please wag niyo po akong awayin. Kung napapansin ko na medyo yung iba walang kama or period. Minsan kasi ako po kasi nahirapan po pag walang kama at period. Pinakakapos ako ng hininga, no? Pero naiintindihan ko naman kayo and yun, no? Lumiliit kasi yung baga ko pag walang period tsaka kama. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Tawagin nyo na lang akong Angel. Lalaki, tubong Los Baños, Laguna. Kung may makarecognize man ng kwento kong ito, especially sa mga involved, sana ay magkita-kita ulit tayo at magkamustahan man lang. Kaisa-isang kababalaghan na naranasan ko sa buhay ko pero hanggang ngayon, bumabaliktad pa rin ang utak ko sa tuwing naalala ko. Dahil dito nag-relapse pa ulit-ulit ang depression ko at hindi mapigilang questionin ang realidad. Medyo mahaba ang kwentong ito kaya sana ay mapagtsagaan nyo. Outlet ko na rin to para kahit papano ay mailabas ko ang saloobin ko. Kahit medyo bilib ako sa lugar na kinalakihan ko, wala akong personal na nakaranasan tungkol sa mga paranormal bago mangyari ang lahat ng ito.
Kung kailan pa ako tumira sa lugar na mas moderno, dun pa ako nagkaroon ng di may paliwanag na experience. Taong 2015 nang mapahinto ako sa pag-aaral. Third year irregular student engineering. Hindi naman big deal sa akin, pero syempre sa bahay medyo negative, kaya para magkaroon ng valid na dahilan ay sinabi ko na mag-work ako para mag-ipon. May pinsan ako na nag-work sa isang call center sa Santa Rosa, dito lang din sa Laguna that time. Pangalanan na lang natin na Jacob. Inggit na inggit ako kasi nakakabili siya ng kung ano-anong gadget, kaya nainganyo na din akong sumubok. Yung tatay naman niya na tito ko, may sasakyan na hinahire ng mismong center bilang shuttle service, kaya nung umuwi sila, minsan sa amin sumasabay na ako pabalik ng Santa Rosa para mag-apply kinabukasan dahil ni-refer na ako ni Jacob. Alas 9 ng gabi kami umalis sa amin. Ang pick-up ng shuttle ay sa Calamba at mula doon ay ihatid na sa site sa Santa Rosa. Mabilis lang yung biyahe namin mula Los Baños hanggang Calamba. Nang makarating doon ay niyaya ko ng pinsan ko na lumipat sa loob. Doon kasi kami sa tabi ng driver, tito ko mismo nakaupo nung una. Doon tayo sa loob para makatabi natin yung mga chicks. Power, bulong ni Jacob. Ayos ka Jacob ah. Sumunod lang ako pero mahiyain talaga ako, at isa pa ay may girlfriend din kasi ako nung time na yun, kaya wala din talaga sa isip ko. Buti pa to loyal Jacob. Talaga, naku. Na magdatingan na yung mga empleyado, sinadya ni Jacob na magkatabi ko ang isang babae, pero di ko kita ang itsura dahil medyo madilim ang ilaw sa loob ng sasakyan. Pero dahil medyo nagkukulitan sa pwesto, nalaglag ng babae yung pouch ng salamin niya, kaya dinampot ko, pero nagkasabay kaming yumuko, kaya napuna ko yung kamay niya na parang may sugat. Pero di ko sure kasi parang maitim na hiwa yung itsura, pero inaabot ko lang yung pouch niya. Napansin ko din nakakaiba yung bango niya. Sobrang nakakahumaling na amoy na parang nakakaantok yung halimuyak. Amoy ng bulaklak. Habang nasa biyahe, iniisip ko na lang, what if tanungin ko kaya tong katabi ko kung okay lang siya? Para kasing nakakabother kung may sugat nga siya. Pero nakakahiya naman kung nagkamali lang ako. Bago pa ako makapag-decide, umabot na lang kami sa site na nagbabaan na lahat, kasama si Jacob na ngiti sa akin nung pababa para pumasok na din, at nagsabi, "O yan, dito na tayo mambabahay kaya galingan mo bukas." Pero puro pababae yung iniisip eh. Nainis yung DJ. Puro pang bababae yung iisip na itong Jacob na to eh. Pag nakita ko to, kurutin ko tenga na ito eh. Habang pinapakita sa akin ang itsura ng building. Unang sulyap ko sa building parang may mali. Hindi ko ma-describe ang eksakto, pero sa isip ko iba yung liwanag. Mukhang malungkot. Ganyan ang nasa isip ko that time. Hinahanap ko yung tingin yung babaeng katabi ko, pero di ko napansin kung nakapasok na ba sa loob. Pagka-uwi naman namin ni Tito sa tinutuluyan nilang bahay ni Jacob ay nagpahinga agad ako para may sapat na lakas sa application ko kinabukasan. Fast forward,
natanggap ako sa aplikasyon dahil pakiramdam ko ay naawa na lang talaga sa akin yung mga nag-interview. Grabe ka naman sa sarili mo. Nagawa mo yan kasi believe sila sa'yo at saka naniniwala sila sa'yo na kakayanin mo magtrabaho sa kanila. Ganon yun. Ito naman. At kayo guys sa mga nakikinig sa akin na nag-a-apply tapos natanggap kayo, huwag niyo sasabihin na naawa lang sa inyo. Ginalingan nyo tapos natanggap kayo at nakitaan kayo ng potensyal. Diba? Nakitaan kayo ng potensyal na kakayanin nyo yung trabaho. Kaya kayo tinanggap, hindi dahil sa naawa sa inyo. Okay? Huwag nyo i-down yung sarili nyo, itaas nyo yung sarili nyo. Ayun na naging motivation yung yung episode. Ito kasi mga to kasi. Well anyway, binalito ko agad sa bahay namin at sa girlfriend ko that time. Tawagin na lang natin siya na Mela. Graduating siya ng nursing that time kaya medyo stress siguro at parang hindi siya masaya sa balita kaya ang unang reaksyon niya ay, what if may makilala kang iba dyan? Hindi yan usual yan ng tanong ng mga girlfriend. Ganyan, what if may makilala ka dyan? Siyempre, ganyan sila magpalambing sa inyo. Pero, siyempre hindi natin maaalis sa isip nila na baka ganyan, di ba? Na magtatanong sila. Sa mga ganyang tanong, naging love advice yung episode. Sa mga ganyang tanungan, paramdam mo sa kanila, o ikaw sa nakikinig sa akin, sa girlfriend mo, paramdam mo na siya lang talaga. Kasi, hindi yan magkukos ng away kung magaling kang, i-express yung nararamdaman mo sa kanya. Proven and tested dyan sa girlfriend ko. Well anyway, sabi ko naman, ano ka ba, wag mo isipin yan. Pag graduate mo dito tayo maghanap ng apartment. Dito ka na rin maghanap ng work mo. Nagsimula ang training namin, madalas akong inaantok dahil 11 PM ang pasok namin at hindi pa ako sanay na nagising ng ganong oras. Madalas i-shuffle ng trainer namin ang seat plan para daw magkakakilala kami lahat pero nahiya talaga ako kasi iilan lang kaming wala pang experience sa BPO nung time na yon. Tapos English only pa kaya halos di ako naimik. Nakakukwentuhan ko lang madalas ay yung isa ding newbie na si Carlo. One time, hindi ko na talaga kinakaya yung antok. Saktong nasa pinakalikod naman ako nakaupo kaya iniisip kong tumakas ng idlip kahit konti. Nang mapalingon ako sa kanan ko, may nakita akong babaeng nakatayo. Naka-white na t-shirt at may patong na purple na long sleeve. Maamoy yung mukha niya, yung mukhang Pilipinang morena talaga. Naka-eyeglasses. Ngumiti siya sa akin sabay turo sa harap ng room na parang may minumuestra na makinig at mag-focus ako. Medyo nahiya naman ako dahil napansin ko na dilaw yung lace ng ID niya. Kaya alam kong TA, training assistant siya. Ganun kasi doon. Sa aming mga new hires ay white lace, blue sa mga trainers at TL habang yellow naman ang mga TA. Pero ang isa kong napansin ay may tattoo siya sa kaliwang kamay. Parang fishbone na walang ulo at buntot. Nakakapagtaka din na parang hindi ko siya napansin na pumasok sa room. Pero iniisip ko na lang na baka dala lang ng antok kaya hindi na ako nag-attentive sa paligid ko. Nung araw din na yun,
nagkaroon ng activity at kaming dalawa ni Carlo ang naging magpartner at nag-kiss kami. Ay hindi pala yun. Dinagdag ko na lang po yun, sorry po. Habang nagbe-brainstorming kami, lumapit yung TA na nakita ko kanina at nag-hi sa aming dalawa. Napansin ko agad yung bango niya. Parang yung amoy na nakakaantok nung nasasakyan kami ng tito ko. At doon ko naisip na siya siguro yung katabi ko nung time na yon sa shuttle. At nalinawan din sa akin na tattoo pala sa kamay niya yung napansin ko, hindi pala sugat. Anya ang pangalan niya. Tinutulungan niya kami sa activity nung araw na yon at nairaos namin ni Carlo kahit pareho kaming newbie. Simula nun, kami ni Carlo ay palagi nang tinutulungan ni Anya sa mga activities at mga discussions sa training na hindi namin maintindihan. Sa kanya kami komportable na lumapit dahil siya yung unang nag-proactive na tumulong sa amin kaya hindi kami nahihiya. Minsan tinanong namin siya ni Carlo kung pwede ba namin siya i-add sa Facebook pero sabi niya bawal daw at pagka-graduate pa daw namin sa training pwede. Hindi rin namin siya mahanap kaya hinayaan na lang namin. Napapalapit na ng sobra yung loob ko sa kanya. Naku, may girlfriend ka tol eh. Ayoko na nito. Hindi loyal sa jowa na, ayoko na nito. Charot lang. Yung tipong pagka-uwi galing training ay gusto ko na lamang matulog para gumising na lang ulit para pumasok. Anyway, disclaimer guys, may maririnig kayong mga manok. Alas 3 ko kasi ito ginagawa, alas 3 ng umaga. So disclaimer, disclaimer ulit, kung may maririnig kayong mga unwanted na mga ingay like manok, latang motor, nag-uusap na kapitbahay, ano pa ba? Dumadaang jeep, aeroplano, basta please bear with me guys. Alas 3 kasi ito ng umaga, shinut. Patawarin niyo na po ako ha. Napuri pa ako ni Jacob at sinabi sa akin, tama yan, huwag kang absent at malilate sa training para masiguro mo na papasa ka. Napansin ko na lang isang araw na halos wala na kaming conversation ni Mela, mapa-text or FB at halos bihira na lang kami mag-call. Ikaw kasi, nainis ako kasi may girlfriend kasi to tapos ay nako. Minsan day off ko, naisipan ko na tawagin siya. Humingi ako ng pasensya at naging busy ako. Maigpit kasi sa training at malapit na din kami mag-call kaya kailangan ko na mag-focus para makapasa. Totoo naman yung sinabi ko. Nagigilty ako dahil alam ko sa sarili ko na gusto ko na talagang pumapasok para makita si Anya. Tignan mo. Iba kasi talaga yung pakiramdam pag andyan siya. Para ako na-hypnotize na masarap sa pakiramdam. Hindi masarap sa pakiramdam yan kasi panloloko yan. Bukod doon, sa kakaibang bango niya, may something na hindi ko ma-distinguish na parang nakakamagnet. Dumiting na yung time na kailangan na namin ma-side barge kaya half day ang shift namin ay naka-Y-jack lang kami sa mga agents na nagko-calls at puro observation. Madalas ako mag-CR para maghilamos kasi may CR naman sa loob ng floor at palagi akong tumatanaw sa bintana sa CR kasi kita ko yung pagsikat nung araw doon, lalo na pagbantang 5 AM or 6 AM na.
makikita rin yung magandang exclusive subdivision sa likod ng building kaya nakaka-uplift yung pakiramdam. Pero one time nung mag-CR ako, nagkamali ako ng pasok at di sinasadya sa pambabae ako pumasok kaya dali-dali ako tumakbo sa kabilang pinto. Alam mo brother, hindi ka nag-iisa. At nakakapagtaka dito dahil nga madalas akong mag-CR para maghilamos pampagising. Tandang-tanda ko na sa kaliwa yung panlalaki at kanan yung pambabae kaya parang nakakapanibago sa pakiramdam. Sumilip ako sa bintana dun sa paborito kong view ng subdivision sa likod. Pareho naman na nakikita ko sa natatandaan kong view. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam. Paglabas ko ng CR, nakasalubong ko si Carlo na lumabas sa pinto ng pambabaeng CR. Sabay-sabi, nalito ako pre. Ba't ganun? Akala ko kahapon nandito sa kabila yung panlalaki. Mukhang defensive siya pero sa loob ko naintindihan ko. Weird. Ang mas weird pa ay yung pangyayari yung nakabalik na kami ni Carlo sa discussion. Natatawa kami kasi nagbibiroan kami na pinapasok niya yung CR ng mga babae. Napansin namin si Anya naglalakad papuntang CR at papasok siya sa kanan which is dapat panlalaki. Baka backler ito. Baka akala nyo babae to pero si pala to, si Tonyo pala. Hindi naman namin siya nakita na lumabas hanggang pabalikin na kami sa training room. Sa sobrang pagtataka namin, bago bumalik sa room ay nag-CR muna ulit kami ni Carlo. Pero ganun pa rin, nasa kanan yung panlalaki at nasa kaliwa yung pambabae. Kung paano kami nagkasabay ni Carlos kanina, tapos bakit sa kanan pumasok si Anya nung nakita namin at bakit hindi na siya lumabas? At this point, talagang di kami mapalagay kaya nagtatanong na kami sa ibang ka-wave namin. Ang weird naman kasi na pareho kami naka-experience tapos parehong mali. Kinonfirm namin kung alin ba ang tama. Ang lahat ng tinanong namin ay pare-pareho ang sagot. Nasa kaliwa daw yung pambabae at nasa kanan ang panlalaki. Nahihiya na kami kasi para kaming baliw na dalawa. Nung sumunod na araw ay nakita namin si Anya sa pantry bago mag-start ang shift. Naglakas loob na kami lapitan pero dahil nga nalalapit na yung graduation ng wave at final assessment, puro reviews ang naging usapan namin. Hindi ko maisingit yung weird na nangyari sa amin the day before. Iba din ang dating ni Anya during this time. Napaka-estrikta niya at parang nakasalalay ang buhay niya sa pag-asa namin sa prod. Ang nakakahiya pa para na kaming nagtatalo habang nagre-rehearse ng call scenarios na hindi namin makuha ni Carlo. Kaya napakaway na lang ako dun sa ka-wave namin at kumain ako dun sa kabilang side para lang to sa signal na okay lang kami dito. Pero finally, nang dahil sa mga review session na yon ay pareho kami nakapasa ni Carlo at for deployment na sa operations sa susunod na week. Ang araw ng pagtatapos ng training namin ay planado din at pinili ng buong wave namin na mag-celebrate sa isang kainan
na malapit din sa site kung saan pwede din mag-inuman. Nilapitan ako bigla ni Carlo habang naglalakad kami papunta dun sa kainan. Sabay sabi, "Pre, parang na-inlove na ako kay Anya. Since tapos na ng training natin, baka pwede na ako dumiskarte, tingin mo?" Nakakilala mo pa lang, love triangle na eh, no? Sa loob ko, naunahan ako ni Carlo na magsabi. Palibasa kasi may girlfriend din ako, si Mela. Pero nasa punto na ako na ready na ako mang-ghost kung bibigyan ako ng pagkakataon. Salbahe talaga. Na-stress ako, hindi ako natatakot. Ay, mga cheater talaga oh. Ay, nadadamay kami mga loyal dito eh. Pero mukhang wala na, okay lang. Kaya napasagot na lang ako na ikaw pre, okay lang siguro. Kaya lang matured na yun eh. Baka preferred niya yung same age niya din. Medyo bitter sagot ko pero di naman halata. Habang napag-usapan, bigla akong naalala, teka nga lang pre, may naiwan ba sa locker mo si Anya? Sumagot si Carlo na, "Ay oo pre, ito nga suot ko na oh." Habang pinapakita sa akin yung bracelet na black and white, pareho kami. Nilabas ko yung sakin mula sa bag ko na nasa lalagyan pa ng parang ampaw at may note. Pareho kami nakatanggap na may sulat na humihingi ng paumanhin dahil di siya makakasama sa graduation namin from training. Habang nasa inuman at gitna ng kasiyahan ay kinausap kaming dalawa ni Carlo ng trainer namin. Puring-puri niya kami kasi sabi niya lahat daw ng trainees kahit newbie kami at hindi madalas nagtatanong ay nagulat sila ng mga TA sa mga nagiging results ng daily activities hanggang sa final assessment. Sinabi naman namin na kundi dahil kay Anya, hindi rin siguro kami makakapasa kasi nahihiya talaga kami magtanong sa iba. Ikinagulat na lang namin ang sagot niya. Sinong Anya? Tandang-tanda ko mga kasunod naming usapan naming tatlo. I don't remember any of your wave mates named Anya. Sinabi ko na hindi po namin ka-wave kundi TA po. Napakunot siya ng noo sabay-sabing, mas lalong sigurado ako na wala ang Anya sa name ng TAs. Iniscribe namin maigi ni Carlo hanggang sa gumibap na lang siya at nawirduhan. Chinek agad namin ni Carlo yung bracelet na natanggap namin, totoo siya. Yung note sa pambalot, totoo lahat. Nataon naman na sumingit yung isa naming ka-wave at nagsabi sa trainer namin, ang sipag netong dalawang to nag-review eh. Nakita ko sa pantry minsan dalawa pa nga lang silang nagtatalo pa eh. Tumindig ang balahibo ko nung marinig ko yun. Naalala ko kasi na kinawayan ko yung isang beses. Yun yung time na para kaming tatlo ni Carlo at Anya dahil sa hindi namin magets na call scenario. Para akong masusuka nung time na to. Habang nakita ko naman na takang-taka yung itsura ni Carlo. Nagpaalam na ako umuwi para maabutan ko gising si Jacob sa bahay. Gusto ko itanong sa kanya si Anya dahil for sure sa talas ng mata nun sa mga chicks, hindi makakaligtas sa listahan niya yun. Pagdating ko sa bahay, gising pa si Jacob at agad kong tinanong kung kilala niya ba si Anya. Dinescribe ko, sinabi ko yung buong pangalan na nabasa ko sa ID nito.
Hindi daw siya sigurado pero sabi niya, try niyang ipahanap sa TL niya sa email yung pangalang pagpasok niya. Ramdam ko yung pagtakas ng dugo sa muka. Ramdam ko yung pagtakas ng dugo sa mukha nung mag-text si Jacob na wala daw ganong employee sa company. Bigla na lang nag-ring yung cellphone ko at nakita kong tumatawag sa akin si Mela. Pagsagot ko, umiiyak siya. Ano nangyari? Tanong ko kagad. Sinabi niya sa akin na puntahan ko daw siya at mag-usap daw kami. Alam ko na kung saan patungo ang magiging usapan. Pero nainis ako na nasa gitna ng di ko may paliwanag na pangyayari. Bakit ngayon pa sasabay ito? Nagkasundo kami na magkita kinabukasan dahil day off ko din at uuwi din muna ako sa bahay namin sa Los Baños. Nang magkita kami ni Mela kinabukasan, kagaya ng inaasahan, malamig ang bungad niya sa akin. Hindi ko rin alam ang sasabihin dahil gulong-gulo ako sa mga nangyayari. Pero laking gulat ko na makita ko yung kaliwang kamay niya. May tattoo pero hindi basta tattoo kundi eksaktong tattoo na tulad kay Anya. Tinanong ko agad siya, kailan mo pinalagay yan? Sumagot siya na sa sobrang busy mo sa iba, hindi ka na updated sa akin. Sinundan niya agad na tapusin na lang natin to. Hindi ko may paliwanag yung kung ano nangyayari kaya hindi ako makapagsalita. More than the breakup scene, para akong naging estatwa sa nakita ko sa kamay niya. Wala akong nasabi hanggang sa makalis siya. Nahiya ako dahil hindi ko maitanong kung anong nangyari at kung bakit meron siyang ganong tattoo sa kamay niya. Nung nasa prod na kami, nakwento ko kay Carlo yung nangyari. Iba ang coping mechanism ni Carlo. Halatang iniiwasan niya ang pag-usapan. Napansin ko din na hindi niya suot yung bracelet. Nag-resign din siya sa pagkakatanda ko ay wala pang 3 months sa prod. Tumagal ako ng 1 taon sa company na yon na hindi na ulit nakita si Anya at wala man lang akong nakilala na nakakakilala din sa kanya bukod kay Carlo. Si Mela naman ay nakita ko na lang sa FB ng ibang bansa na. Few years after nang minsanang magkainuman kasama ang common friends namin ni Mela, inamin sa akin ng isang closest friend namin nung kami pa na nag-cheat daw sa akin si Mela noong nag-work pa ako sa BPO. Diyos ko naman tong... Ay pare, alam mo yung kaninang kamping-kampi ako kay Mela? Tapos parehas pala silang cheater. I feel deserve pala nila ang isa't isa. Cheater to cheater na to. Pinilit ko siyang ikwento sa akin ang detalye. Pinilit ko ring alamin kung sino. Nakamove on naman na kami pareho pero gusto ko lang malaman yung totoo. Or rather, gusto ko lang din siguro maghugas ng konsensya na hindi ko naman pala kasalanan yung naging breakup namin. Nangyari. Alam, ito yung problema sa mga cheaters yung pasahan ng pasahan kayo ng sino may kasalanan, parehas kayo ng lamig. Yes ko. Sabi ko, kahit pangalan lang sabihin mo sa akin. Matagal naman yon, gusto ko lang magka-idea. Nagulat ako sa sagot niya. Nag-cheat siya with another girl named Anya.
Tingin ko parang Kemi to. Tingin ko parang Kemi to. Ewan ko lang, parang nakikimehan ako. Well anyway, let's dig into our next story. Hi, nakikinig na ako dito at ngayon lang naglakas loob mag-share. Sana mabasa mo. I wanna share this experience of mine way back 2011. Until now, naalala ko pa rin talaga yon. Parang hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung yung mga nakita ko ba ay totoo or hindi. Kasi ako, mas naniniwala talaga ako sa science. Pero here's my experience, just call me Aki. Way back 2011, nakatira ako sa grandparents ko. Para ma-imagine nyo yung bahay na tinitirahan ko noon, makaluma, oo. Pagbukas mo ng pinto, may 2 kwarto sa kaliwa at sa pinakadulo naman yung CR. Bale magkasunod lang, tapos purong kahoy lang, pati yung bintana. Di pa ata uso yung mga babasagin. Sa gitna naman katabi ng CR ay lababo na at sa kanan naman nun may pinto papuntang dirty kitchen. Then yung gitna ay sala na. Sa likod pala ng pintuan palabas ay may hagdan doon papuntang underground. Kung saan doon natutulog yung grandparents ko, tas may maliit na altar doon na may totoong bungo ng tao. Matagal na namin tinatanong yun sa lolo namin. Lahat kami magpipinsan pero wala pa rin kaming solid na sagot na natatanggap. Sabi, sa kapatid daw ng lolo ko, hindi ko sure. Ito na nga ang kwento ko. Wala na masyadong nakatira sa bahay na yun. Dahil nagsisialisan na. Yung mga ibang pinsan ko nagpunta na ng Maynila at yung iba naman ay may ka-live-in partners na. Kaya ang natitira na lang doon ay yung isa kong pinsan na may anak nung time na yon at ako. May kuya ako pero palaging nasa labas. Yung lolo ko naman na mamasada ng tricycle. Iba kasi yung panahon noon talaga. Parang ang aga magsitulog ng mga tao. 8 or 9 PM ata noon, hindi ko na maalala basta tahimik na yon, wala na masyadong tao sa labas. Yung pinsan ko at ako ay naisipan matulog doon sa pangalawang kwarto katabi ng CR. Pero nung gabing yun ay nautusan pa naman ako na maghugas ng pinggan. Nakakainis lang, paggabi ako pinaghuhugas kasi ayoko talaga. Natatakot pa ako noon dahil katabi yung CR madilim. Saka hindi naman sinasara yun dahil kasi nasasara lang yun pag may tao sa loob. Dagdag mo pa yung sala namin at ang tahimik, knowing na may maliit na altar sa likod. Ang creepy lang. So ayun na nga. Binilasan ko ang paghuhugas at kunwari di ako natatakot. Nilinis ko ng mabilisan yung sink kasi alam ko na papagalitan ako pag may nakitang mga kanin na nagkalat. Nang patapos na ako, nagulat ako sa pinsan ko na biglang nagsalita pero napalitan agad ng tuwa dahil nga di ko na kailangan magmadali. Nagkwentuhan lang kami noon tungkol sa anak niya kasi nga nilalagnat. Kaya dapat daw hindi siya matutulog kasi nga natatakot siya. Sa pag-uusap namin, biglang may kumatok 3 beses. At dahil nga sa nag-uusap namin kami ng pinsan ko, walang bahid na takot akong tumakbo papunta sa pinto para sana buksan. Akala ko kasi kuya ko na lakwatsero.
May kumatok, sabi ko sa pinsan ko sabay takbo sa pinto. Pero pagdating ko sa pinto, hindi ko alam kung ba't bigla ko na lang naisip na wag buksan. Kaya ang nagawa ko ay sinilip ko ang butas na maliit sa pinto. May butas kasi yung pintuan namin tapos maliit lang yung lock. Kasi ng pinto namin ay kadena na sinabit lang sa pako. Sinilip ko sa butas kung sino yung kumakatok pero para kong binuhusan ng malamig sa nakita ko. Isang babaeng matangkad na nakasuot na pangmadre pero itim yung kulay, yung katulad kay Valak. Nakatitig siya sa akin kaagad, yung tipo ba na alam niyang sisilipin ko siya sa butas ng pintuan. Talagang pagkasilip ko, yung mata niya ay seryoso din nakatitig sa akin. Ilang segundo lang yun at bigla na lang ako napatakbo pabalik sa pinsan ko. Grabe yung kaba ko nun. Sino yun? Tanong ng pinsan ko. Wala namang tao, sabi ko. Hindi ko masabi sa kanya yung totoo dahil natatakot ako na magkatakutan kami. Lalo na at dalawa lang din kami. Ayoko palalain yung sitwasyon, mas pinili ko na lang kalimutan yun. Pero ang totoo, nagtataka ako kung sino yun. Napagtanto ko na lang na talaga wala talagang tao kasi hindi naman siya ulit kumatok. Kasi kung kuya ko yun, baka tinadtad na ako ng katok. Palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon kung totoo ba yun or hindi. Kasi nga mas naniniwala ako sa science. Madami pa akong experiences sa bahay na yon nung bata pa ako katulad ng doppelganger. Nangyari ito noong panahon na madami pa kami sa bahay na yon. Hindi pa nagsialisan mga pinsan ko. Madaling araw to noong nangyari sa akin. Hindi ko lang tanda kung anong eksaktong oras kasi nagising lang ako noon. Kung may imagine nyo pa rin yung sala namin, doon kaming magpipinsan nagsama-samang matulog. Sa sahig kami natulog magpipinsan, magkakatabi at sa uluhan namin may mahabang upuan at may nakahiga na rin doon na pinsan kong babae. Pag natutulog ako palagi talaga akong nakatagilid. Nakaharap ako sa lababo at nakikita ko yung CR at pangalawang kwarto. Nagising ako bigla, parang may umapak sa buhok ko. Yung apak na mahina lang. Hindi ka makakaramdam ng sakit. Kumbaga parang dulo lang ng buhok yung natapakan. Hindi ko binuka agad ang dalawang mata ko. Binuksan ko lang ng konti, yung sakto lang na makita ko kung sino yung naglakad. Nakita ko pinsan kong babae na nakatalikod sa akin. Papuntang room 2. Yun yung babaeng natutulog sa mahabang upuan. Nakatilikod lang naman siya at diretso lang kung maglakad. Tatawagin ko pa sana siya. Ba't pupunta siya sa kwarto at tatayo na sana ako para sumunod sa kanya at umihirin. Pero ang bilis niya lang makapunta sa kwarto, nakaakyat na agad siya. Sa sobrang antok ko, sabi ko, bukas ko na lang itatanong. Kinaumagahan, habang busy kami sa gawaing bahay nung nagkakausap-usap na ulit kami magpipinsan, naalala ko yung nangyari at tinanong ko ang pinsan ko. Ate, bakit ka aakyat sa kwarto kagabi? Tanong ko. Ha? Takang tanong niya. Nakita kita kagabi, nakatalikod pero alam kong ikaw yun. Magpapasama sana ako sa CR. Tugon ko. Di naman ako nagising ng ganong oras, sabi niya. Alam ko may bahit ng kilabot sa kanila kasi madalas sa akin sila natakot. Kasi ganoon na daw ako simula nung bata ako.
kung ano-ano sinasabi na kinakatakot nila. Yung tipo ba na simpleng tanong kinikilabutan sila sa nakikita ko. Hindi ko na inusisa ulit dahil baka magtakutan lang ulit. Nakakainis pa pag may mga pinsan kang mas matanda sa'yo kasi pag alam nilang natatakot ka, uutusan ka pa tapos sabay sasabihin yung naikwento mong nakakatakot. Mahilig mang-asar. Actually, 2 beses na to nangyari ang doppelganger pero magkakaibang tao. Yung isa nangyari sa underground. Masyado nang mahaba kaya hindi ko na ikukwento yung mga creepy experience ko sa lugar na yon nung bata ako. Marami pa akong na-encounter. Pero ngayong malaki na ako, pagbabalikan ko yung mga experience ko na yun, napapasabi na lang ako na totoo ba mga yon? Kundi-kundi ba yon? Or dala lang ng mga imahinasyon ng isang typical na bata? May mga bagay akong mga pinagkukunik. Pero ngayon, pag naalala ko yun, hindi na ako kinikilabutan. Saka kaya ko na rin naman mag-isa. Lalo na sa bahay namin ngayon na madami din na encounter mga nasa bahay. At nga pala, katabi lang nun yung bahay ng grandparents ko. Yung lolo ko nga pala ay hindi manggagamot pero may sarili siyang altar kung saan siya lang makakapasok. Doon kasi siya nagdarasal. Maraming kababalagan din naman noon na wala pa ring sagot kaming nakuha galing sa kanya hanggang ngayon. From Aki. So let's jump into our next story. Hello Jason, good evening. This is Chin Chin again. Bago ako magkwento, gusto ko lang sabihin na naaliw ako makinig sa inyo dun sa huling share ko sa huli kong story. Naging laugh trip kahit na para sa akin ang hobby ko halos huminto tibok ng puso namin sa takot nung makita namin yon. Anyway, ito nga pala. Itong kwento ko, isi-share ko ay nangyari sa friend ng friend ko. So, friend ng friend niya. Okay. Kinuwento niya sa amin ito nung college kami. The story goes back to the late 90s. Isang editorial writer ng radyo yung kaibigan ng friend ko. Let's call him Rico. Di niya tunay na pangalan. Gabi na yun, may tinatapos siyang write-up gamit ang kanyang typewriter. Hindi pa gaanong uso ang computer nung time na to. Mas madalas ginagamit sa mga opisina typewriter pa. Andun si Rico sa kwarto niya. Nangungupahan lang siya sa apartment sa Manila. Dun sa gilid ng kama niya ay may tokador at lamesa kung saan siya nagtatype. May gamit siyang lampshade sa tabi ng typewriter niya na nagsisilbing liwanag niya sa kwarto. Habang nagtatype si Rico, nakaamoy siya ng mabahong karne. Yung karneng bulok na bulok. Chinek niya basurahan niya, kusina at banyo para alamin kung saan galing yung amoy. Pero wala naman daw siyang basura or tilang pagkain na napanis. So nagpatuloy lang siya sa pagtatype. Maya-maya, habang patuloy siya sa trabaho niya, nakita niya sa peripheral vision niya na may mukhang papalapit ng papalapit sa gilid ng mukha niya.
Kulay pula daw ito at parang nakangisi. At sa may bandang noo, aninag ni Rico na may sungay ito na mataba at paikot. Sana ma-imagine nyo. Nakapikit si Rico, naninigas siya at hindi makakilos sa kinaupuan niya. Nanginginig ang buong katawan. Pinipilit ni Rico makagalaw hanggang sa nakayanan niya paunti-unti magbigkas ng dasal. Nagsimula siya sa Our Father. Nanatiling nakapikit si Rico habang nagdadasal. Ramdam pa rin niya na nasa gilid pa rin ang mukha niya ang nilalang. Nung nagsimula na siyang magdasal ng Hail Mary, biglang tumawa ng nakakatakot yung anyo sa gilid niya na para bang nagmamak. Sobrang takot na nung nararamdaman ni Rico, pero mas kinikilabutan siya sa susunod na nangyari. Habang pinipilit na tinatapos ni Rico yung Hail Mary, sinabayan siya nito. Pero grabe, ibang version. Mas mabilis at matinis yung boses. Para naka-fast forward daw yung bilis at talagang making yung atake. Sabi ni Rico sa friend ko, sadya pala daw napakahirap buuin ng dasal lalo kapag binabalot na ng sobra kaba. Na kahit labanan yung takot, parang ang lakas talaga ng pagpigil para di mo matapos yung pagdarasal. Habang nagmamak pa rin ng pagdadasal yung nilalang, pinilit ni Rico na tumayo at tumakbo para makalabas ng kwarto. Pakiramdam niya daw, walang lakas ang mga paa niya, na para bang bato, pero nagawa niya makalabas sa awa ng Diyos. Sabi rin ni Rico, yung makalabas siya ng kwarto, nahagip ng paningin niya na nandun pa rin ang nilalang sa gilid ng upuan niya. Magmula nung nangyari yon, hindi na daw nagtatagal at nagpa-stay si Rico sa apartment niya. Narealize din niya na siguro mas mainam na magdasal ng galing sa puso at hindi lamang sa labas ng bibig. Kasi doon niya napagtanto na kaya pala sumabay sa pagdarasal ng demonyo. Kaya iba pa rin talaga pag may personal relationship kay Lord. Hindi maiiwasan ang matakot, yes. Pero hanggat alam natin na the Lord is with us, madali natin malalabanan ang takot kasi kasama natin siya. For me, no, siguro talagang sasabayan ka talaga ng demonyo kapag hindi galing sa puso yung dasal mo. Kasi wala. Kumbaga parang sinabi mo lang. Hindi mo naman sinasabuhay. Di ba talaga sasabayan ka ng demonyo yun? Ay nako. Kaya dapat kapag nagdadasal tayo, sinasa puso at sinasa isip natin yun. Hindi lang basta binigkas lang natin, may masabi ka lang. No, dapat galing sa puso, no? Yung pagdadasal natin. Alam nyo, hindi ako masyadong palasimbang tao. Pero naniniwala at alam ko na si Lord is with me. Pero hindi ako yung katulad ng iba na nakikita mo sa simbahan, yung laging nasa simbahan kada Sunday, pero kapag nasa labas ng simbahan, yung ay nako, yung na lang mag-talk. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode.
Good day viewers, ako nga pala si Knight. Di ko tunay na pangalan. Isa akong support sa isang BPO company sa Makati. Share ko lang po yung karanasan ko sa office. Almost 3 years na po ako sa isang BPO company sa Makati Telco account ang hinahandle. Awa ng Diyos, nakasurvive sa stress. Isang araw, habang nagsusupport at medyo avail, nagkwekwentuhan kami ng isa kong co-support at mga mentee namin. Hindi po kami nagkwekwentuhan ng kung ano-ano mang nakakatakot. Tungkol lang po to sa mga bagay na hindi related sa work. So, chismisan. So, chismisan in a short term. Joke lang. Habang nasa kasarapan ng kwentuhan, bigla akong nakaramdam ng init sa braso. Nang tignan ko, may 3 guhit na sobrang habti. Habang sinasabi ko sa trainee yung nangyari, tumingin siya sa orasan at sinabi niya na, "Alas 3 na pala, boss." Napatilat ako sa sinabi niya at biglang nagtayuan yung balahibo niya. Dahil sa tawag ng iilan, Devil's Hour daw po iyon. Salamat po kung mabasa niyo. Ang init naman dito. Well, anyway, gusto ko nga lang palang paulit-ulitin sa'yo, na mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at syempre, like mo kung nagustuhan mo yung video and syempre mag-comment ka sa baba. Libre naman yan. And syempre, share mo na rin yung video na to kung nagustuhan mo talaga tapos gusto mo may matakot ka din. And kung meron kang creepy and spooky stories, send mo lang sa akin sa Jazzone page. Yan, search mo lang yan sa Facebook, Jazzone page, and send mo sa akin yung creepy and spooky stories mo, and optional lang kung lalagyan mo ng video or photos para sa supporting dun sa story mo. Optional nga lang yun. Well, anyway, let's jump into our next story for this episode. Hi Jazzone, thank you for reading my first story before. And hi listeners, sana magustuhan nyo yung last story ko. Salamat din po sa mga nakinig, and shoutout din sa mga friends and family ko na nakinig sa shinare ko. And as I said, I will be sending the second story with picture naman. So here it is. Pinost ko sa FB yung picture na ito noong January 13, 2013. Hindi ko sure kung kailan exact date. Siguro nung nangyari ito ay few days before I posted it sa FB. Nangyari ito nung second year high school kami. Mahilig kasi kami gumala ng friend ko na si Jiwo. Inaabot na kami ng gabi sa daan palagi. Tapos, nung araw na ito, naglalakad na kami pa uwi, siguro mga pasadong 8 PM na yon. Nadaanan namin yung school namin. Ben, nahihi ako. Tara, makisiyan muna tayo sa school, sabi ni Jewel. O sige be, ako din naman naihi na. Kaso sino nga yung nagbabantay na guard na yun? Sana ka-close natin. Sumilip ang kaibigan ko sa may maliit na butas sa gate ng school. Nakita namin si Kuya Alex.
Then, pinapasok na kami ni kuya sa school. Nakiusap kami na kung pwede kami maki-CR, bibilisan lang namin. Pumayag naman siya. Pagpasok mo sa school namin, pababa siya tapos sa left side, mini park. Sa right side naman ay canteen namin. Kapag dumiretso ka pa pababa ay isang napakalaking quadrangle. Area na lang siya. As in malawak. Walang ilaw doon sa canteen at mini park. Siguro yung ilaw nasa taas ng mini park. May waiting shed kasi doon. Malapit sa canteen yung CR so kumanan kami. May ilaw naman sa CR. Napansin ko na sa elementary at high school department lang may ilaw. Maski po sa auditorium namin wala din pong ilaw kaya madilim pa din. After namin mag-CR, hindi ko alam kung anong natripan ko at nag-picture ako sa quadrangle area namin sa sobrang dilim. Pero nakikita ko pa din na may volleyball net doon sa pinakagitna. Pero sobrang tiling talaga as in. Bahagya mo lang makikita yung net. Malayo yung elementary at high school department. Kaya hindi abot ng ilaw yung quad area namin. Unang picture ko, wala akong nakuhaan. By the way, yung phone ko nga pala dito ay Samsung Galaxy Ace. Hindi pa uso yung malupitang edit at mas lalong hindi ako marunong mag-edit. Then, pagka step forward ko, tinignan ko yung picture ko. Pagka zoom in ko, ito po yung lumabas na picture. Tara na be, uwi na tayo, sabi ko kay Jewel. Ano nangyari be? Basta uwi na tayo. Sinabi ko kay Jewel na may napicturean akong kakaiba sa quad area namin kaya natakot ako. Pinakita namin yun kay Kuya Alex at ang sabi niya sa amin ay meron po talagang nagpapakita na white lady sa school namin. May pinakitang picture si Kuya Alex. Picture po nila yon sa pool area malapit sa elementary department. Maliwanag yon tapos sa pinakadulo may puting anino. Umaga po yun ha. Pansin na may anino sa pinakadulo. Sayang wala akong picture. Ano ba naman yan? Wala kang picture nun. Yung first photo pala dito, yun yung camera ng Galaxy Ace. Then yung second photo naman is in-enhance ko lang yung brightness para mas makita yung white lady. Taasan nyo po yung brightness of CP nyo para makita nyo talaga tapos zoom in nyo. Parang nakayuko yung babae sa pic tapos nakatago yung mukha niya sa buhok. Kinikilabutan ako habang tinatype ito. Yun lang, maraming salamat ulit sa pagbabasa. May next picture pa ako na isesend ulit from Bella. Ang creepy. Well, yun ang mga story para sa ating episode ngayon, and sinabi ko nga sa'yo kanina, di ba, na kung nagustuhan mo yung story, like mo yung video, kung gusto mo ma-shoutout at kung ano yung hinanaing mo sa buhay,
Matapos mo ako marinig, i-comment mo sa baba, i-share mo sa mga friends mo to kung nagustuhan mo yung video o naurat ka, para hindi lang ikaw yung naurat. And also mag-subscribe ka sa akin, and again, kung meron kang creepy and spooky story, send mo lang sa akin sa Facebook page. Search mo lang dyan zone page, and option na lang kung lalagyan mo ng video or photos, ganyan. And thank you sa pagsama sa akin sa episode na to, and again, see you on the next episode. Mag-subscribe ka pag di ka nag-subscribe. Nainis na ako sa'yo. Hindi, joke lang.